So, para dito sa tutorial natin, we will be using yung logic gates. And ang logic gates na gagamitin natin will be yung NOT gate at saka yung XOR gate. Of course, using for loop. So, pinaka core ng tutorial is on how to use for loop through the logic gates. So, ang unang pag-uusapan natin dito will be yung NOT gate natin. So, ang NOT gate, unang kailangan natin matutunan is kung para saan ba siya. So, ang NOT gate ay tinatawag natin siya usually na inverter. Okay? So, anong ibig sabihin ba nito? Ang pinaka-purpose ng NOT gate natin is flips a single binary value. So, yun yung purpose ng mismong NOT gate natin. And after nun, since we know kung ano yung purpose ng NOT gate natin, paano ba yung magiging logic rule ng mismong NOT gate? So, ang logic rule niya ay simple lang. Kapag 1 ang value natin, if-flip niya lang ito into 0. So, flipping of value yung ginagawa niya. So, kapag naglagay ka ng 0, ang gagawin niya, if-flip niya lang ito into 1. So, yun yung pinaka-purpose ng NOT gate natin. Now, yung NOT gate na yan, i-apply natin siya using for loop. So, ang unang gagawin natin dito is isi-set muna natin yung mismong program natin to receive yung user input. So, gagamit tayo ng scanner. After ng scanner natin, we will be setting yung variable ng scanner natin. So, ito yung mag-hold si scanner natin, si SC, short for scanner. Then, gagawa tayo ng new scanner. Since ito yung scanner natin, yung pinakaunang scanner we're in, isa-set natin siya into system.in. So, ibig sabihin, ang part na to, ito yung magre-receive sa mismong user input natin. Now, next na gagawin natin is kakailanganin natin yung system.out.print. And then, sa print natin, isa-set natin yung how many inputs. So, tatanungin natin yung user natin kung ilang inputs yung i-receive natin or yung i-flip natin na value. So, after nyan, ang gagawin natin, of course, kailangan natin ng variable na magre-receive sa inputs na yan. So, isa-set natin siya into integer, short for int short for integer. And then, ang next naman ay yung variable natin na n, short for numbers. And then after nun, ko-call out natin yung SC natin, short for scanner. And then after nun, gagamit tayo ng next int. So since integer ang gamit mo, gagamit ka ngayon ng next int. So ngayon, makakapag-receive na tayo ng input galing sa user natin. So ite-test natin siya. So yan, how many inputs? Pwede tayo maglagay ng 5 and then the program will end. And then, after nun, ang next na gagawin natin ay gagamit na tayo ng for loop. So, yung first step natin ay for loop. Kasi pwedeng maglagay si user dito ng 10 na numbers. So, dapat yung 10 na yon ma-accommodate natin siya. So, ma-accommodate mo yon using yung for loop natin. Now, after naman ng for loop natin, ang gagawin natin dito is gagamit tayo ng for na syntax. And then, after nun, ang next na gagawin is yung integer, short for int. And then, ang next naman na isa-set natin is yung magiging value or variable ng for loop natin. That would be I. Ito yung usual na ginagamit sa internet na variable. I. And then, isa-set natin yung value niya into 1. So, magi-start yung counting natin ng for loop sa 1. And then, after nun, yung I natin, ila-less than equal nyo siya sa variable
ng n natin. So, ibig sabihin kapag 10 ang nilagay ng user, 10 yung papasok sa n natin. Meaning, ang bilang ngayon ay 1 hanggang 10 siya. So, sa 10 mag-e-end yung program natin. So, kailangan natin ng incrementation. So, gagamit tayo ng i++. And then, after nun, gagamit tayo ng system.out para tanungin yung user natin kung kung anong mga numbers yung ilalagay niya. So, ang gagawin natin, isa-set lang natin siya, enter A. So, tapos magkakaroon lang tayo ng instruction sa mismong user natin na pwede niya lang ilagay ay 0 at saka 1 para makita natin yung flipping of value natin. Then after nun, ang next is gagawa tayo ng variable na int a and then equal natin siya sa scanner natin. Then gagamit ulit tayo ng next int since integer ulit yung ginagamit natin. Then after nun, magkakaroon na tayo ng if condition dito. So sa if natin, dito natin i-check kung ang magiging value ba ng user natin 1 and then if-flip natin siya into 0. So ang gagawin natin, if ang A natin equal siya sa 1. So in any case na ilagay ng user natin dito ay 1. So ang gagawin natin, if-flip natin yung value niya. So using system.out, ang ilalagay natin dito is not result. So yung not gate na result natin, isa-set natin siya into 0. Then after nun, magkakaroon tayo ng else dito. So sa else, same thing lang, copy nyo to and then paste, palitan nyo lang siya into 1. So ano yung mangyayari ngayon? Kapag ang A natin nag-value siya ng 1, set mo siya into 0. Kapag naman ang A natin nag-value siya ng 0, iset mo yan ng 1. Okay? So yan ngayon yung condition natin. Ito yung for loop, ito yung if-else natin para sa not gate natin. Now, we are using yung scanner natin dito. So, ang gagawin lang natin, at the last part, ay i-close lang natin yung SC natin or scanner. So, gagamit lang tayo ng sc.close natin para mag-close yung scanner natin. So, ang gagawin natin ngayon, i-check natin yung program. So, how many inputs? Let's say ang inputs natin ay 4 siya. Okay, so again, ang rule natin dito ay flipping of value. So, kapag nag-value ka ng 1, isa-set niya to into 0. So, 1, so isa-set niya into 0. Ang problema, wala lang tayong new line, kaya nag-move forward siya dito. So, ang gagawin natin para hindi siya magdikit, instead of print lang to, lalagyan natin siya ng ln. And then, lalagyan mo din siya ng ln dito. Then, after nun, ang gagawin natin, i-run natin yung program. Then, i-check ulit natin. So, how many inputs? Sabihin natin 4. So, 1, dapat 0. So, 0. Pag 1, pag 0 siya, isa-set niya into 1. So, again, finiflip niya lang yung value ngayon. Yan kasi yung rule ng NOT gate natin. If-flip mo yung value na in-input ng user. So, since 4 inputs ka, 1, 2, 3, and 4. So, dyan pumapasok yung for loop mo and yung yung not result natin na 0 at not result natin na 1, pumapasok naman yan sa if-else condition natin. So, nakadepende yon kung anong value yung nilagay ng user natin.